may nakikita ka pong karumihan sa amin. Alisin mo po ang anumang hadlang sa malaya mo pong pagkilos sa buhay po ng bawat isa sa amin sa umaga pong ito. Maraming salamat po, Ama. Patuloyan ka pong kumanta po para sa amin, tumugtog para sa amin. Gawin mo po ang lahat, Panginoon, para po sa amin, Panginoon. Ikaw po ang makita sa aming buhay, Panginoon, at ikaw lamang po ang tanging mapaluguran sa lugar na ito, aming Diyos na dakila. Sa lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Malayang-malaya pong pumalakpak, sumayaw, lumundag, umawi sa Panginoon ang lahat po ng nilalang ng Diyos. Amen. Sino dito? Mga buhay. Amen. Mga buhay tayo sa Panginoon. Sige po, papurihan natin ang Panginoon. Amen. Papuri sa ating Diyos na buhay.
pangalan ng nagtagumpay. Amen! Amen! Hallelujah! Yes, Lord Jesus. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatago, hindi matitinan, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa. Amen. Pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Amen! Hallelujah! Salamat po, aming Panginoon. Sa sigaw ng alon di mangangamba. Amen! Sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinan. Amen! Pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Yes, amen! Hallelujah! Wala nang hahanapin pa. Pagkat, O Diyos, sapat
po aming Panginoon. Patuloyan mo pong kausapin ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloyang pagkilos mo po sa aming lahat. Maraming salamat po, aming Panginoon. Salamat po. Salamat po. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Patuloy naming naalay sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Gamitin mo ang nag-iisang buhay na ito para sa kaluguran mo lamang, Panginoon. Yes, Lord Jesus, salamat po aming Panginoon. Lahat ng papuri, lahat ng bakdakila ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Yes, Lord Jesus. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo.
desire na pinagalo mo din sa amin, Panginoon. Patuloyan ka naming mapapurihan, mapaluburan, at magpag-alayan ng aming buhay, Panginoon. Salamat po. Salamat po, aming Panginoon. Maraming salamat. Purihin ka, aming Diyos na nakila, aming Diyos na buhay, aming Diyos na makapangyarihan. Salamat po. Salamat po, aming Panginoon. Salamat po. Salamat po. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Diyos. Panginoon,
nabubuhay, Panginoon. Kami ay sasamba lamang sa iyo, Panginoon. Salamat. Ang nag-iisang buhay na ito, patuloy mo pong gamitin para sa iyong kaluguran, Panginoon. Mapapurihan ka sa nag-iisang buhay na ito, Panginoon. Ang buhay na ito na hawak mo, Panginoon. Ang nag-iisang tinig na ito, nag-iisang buhay na ito, nag-iisang katawan namin ito, Panginoon. Patuloy namin itong nais na maipaggamit sa iyo at mabigyan ka ng kaluguran sa katawang ito, Panginoon, habang niloloob mo po na mabuhay pa kami, Panginoon. And yes, Lord, talagang magpakailanman kami ay magpupuri sa iyo, Panginoon, dahil hindi matatapos ang pagpupuri namin sa iyo kahit nandyan na kami sa piling mo, Panginoon. Hindi po ito matatapos, Panginoon. Kaya salamat po na patuloyan ka na naming napapaluguran habang nandito pa kami, Panginoon, sa katawang lupang ito. Ikaw lamang ang mapapurihan, ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang madakila, Panginoon. Purihin ka po, aming Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Patuloyan ka naming sasambahin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka ng buong aming pagkatao, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Panginoong Jesus. Sa habang panahon, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin tanging sa'yo, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus. Amen. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Yes, Lord, sa iyo lamang aming Panginoon ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng nagtagumpay ay sumigaw na malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Amen. Salamat po sa Panginoon na muli nga po ay nagkatipon-tipon tayo. Ngitian mo nga ang iyong katabi. Ayan. So sige po, batiin po natin ang bawat isa at i-welcome po natin ang ating mga kapatid sa umagang ito. Amen.
sa umagang ito. Ayan. Muli ngitaan nga po natin ang ating mga katabi. Ayan. Tingin ka ulit sa katabi mo. Ayan. Hindi mo yan palaging kasama. Amen? Hindi mo yan palaging makakasama. Kaya ngayon pa lang, i-appreciate mo na siya. Amen po ba? Amen. So, ayun po. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito. So, tayo nga po ay patuloy ang nakikidalamhati po sa pamilya po ng ating Mama Len, Mama Beng, at ang pamilya po ng ating pastor. At yun nga po, kinuha na po ng Panginoon si Mamay kahapon ng umaga. At yung kanya pong labi ay nandun po nakaburol sa bahay po nila Mama Beng. At bukas po ay dadalhin na po siya sa Bicol. Kaya yung kung may nais pa pong dalamhati po ay nandun pa rin po nakalagak yung katawan po ni Mamay. So salamat po sa Panginoon sa patuloyan pong pakikidalamhati po ng ating mga kapatiran mula pa kagabi. Ayan, salamat sa Panginoon. At hindi po madali na mawalan po ng mahal sa buhay, lalo yun na yung mga naka-experience na ng lost. Hindi po madali, pero salamat sa Panginoon. Tuloy-tuloy tayo sa Panginoon, kapatid. Amen? Amen po ba? Tuloy-tuloy, sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy tayo sa Panginoon. Amen. Sige po, makakauto po na po ang worship team. Yun, kaya ako nasabi kanina na, again, tingin ka nga sa katabi mo. Tumingin ka na ba sa katabi mo? Ayan. O, tinitignan ko na ang asawa ko. Kasi yun nga po, palaging totoo yun. Hindi mo palaging makakasama yan. No po? Talagang may nauuna at wag sabihing bata, wag ding sabihing matanda, wag ding sabihing may sakit. No po? Kasi kahapon daw ay, tama, nasaan ba ang pastor? Kahapon daw ay nakakain pa si Mamay ng breakfast. Tapos ay, yun, nagsuka na po siya. And then yumuko na po siya. Yun na po. Then, dead on arrival po dito po, sa hospital po ng Maragondon. So, ano pala yon during live kahapon. Kaya pala naramdaman ko parang mag-isa na lang ako nung live. Pero kahapon ko lang naman naramdaman yon. Wala namang kaso sa akin kahit walang nakikinig. Kasi pwede namang pakinggan mamaya. Pero kahapon ko lang talaga naramdaman yung parang kakaiba. Yun, may nangyayari na pala. At ang daddy pa ang nagsabi sa amin. Kasi hindi ko alam. After po kasi ng live, nagpapahinga po ako. Nagpapahinga po ako na nag-i-stretch pa ako. Kaya, ayun. So, salamat po sa Panginoon. At, ayun po. Kung may nais pa pong makidalamhati nga po ay punta na po kayo. Pero na lang kung gusto nyong sumama sa Bicol. Ayun, so uuwi po sila. Kaya nawa ay may maibigay din po tayo. Amen? May maibigay po tayong tulong kasi ay mahal po talaga mamatayan. Mahal po ang kabaong. Kaya nga dapat ngayon pa lang nabili na ng kabaong. Totoo po yun. Ayan, gumanon si Ganda. Kahit na medyo wala akong salamin ngayon. Totoo po yun. Totoo po yun. Kahit nung namatay yung tita ko,
wala siyang ready na kabaong. So, merong kapatid ang daddy na binigay sa kanya, buti transferable. Paano kung hindi transferable? Pero totoo po yun. Dahil sabi naman talaga yun sa Bible, ang mas dapat pinaghahandaan ay araw ng kamatayan. Kasi 'di ba, katulad nung namatay yung lolo ko, patay na ang lolo ko, nailibing na, may utang pa din. Kasi nga, hindi napaghandaan. Kaya dapat talagang, hindi sa pastora, nagsasabi ka naman ng masama. Hindi po. Katotohanan yun ng buhay na lahat ng tao, believer man o unbeliever, talagang haharap po sa kamatayan. Po, so kaya kailangan nating paghandaan yon, especially yung pagharap natin sa Panginoon. Baka naman ang pinaghandaan mo lang ay yung burol, yung panlilibingan. Hindi po. Kundi maging yung puso natin. Kaya nga tayo patuloy lumalapit sa Panginoon eh. Di po ba? Kaya patuloy tayong nagpapabago sa Panginoon. Para pagharap natin sa Panginoon ay talagang well done tayo, mag-good job tayo ng ating Panginoon. Totoo po, mahal yon. Hanggang ngayon, binabayaran yung lupa na pinaglalagakan ng mami. Hanggang ngayon, binabayaran po siya. Parang, hindi ko alam kung 3 years to pay yon. Buti may mga ganun, no? 3 years to pay. Po. Kasi nga ayun. Depende pala kasi eh. Mura lang pag isang tao ang ilalagak o 2. Pero kung ang ilalagak ay 4, 5, mahal talaga po. Mahal talaga. Yung iba gumagastos ng ₱250,000 para lang sa lupang paglalagakan. Po. So, kaya ayun, salamat sa Panginoon. Dahil, ayun nga po, meron namang service. Pero yun nga, napakamahal pong mamatayan. Kaya nawa ay makapagbigay po tayo sa pamilya. Po? Out of love. Di po ba? Hindi out of, nakakaawa. Hindi po, wala pong ganun. Kundi, dahil sa mahal natin ang pamilya nila po, at isa tayong pamilya, so, nawa ay makatulong po tayo. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa patuloy mo pong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ay patuloyan ka pong mapaluguran, Panginoon, sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita. Nawa ay patuloyan ka pong kumilos sa buhay po ng bawat isa at bigyan mo po kami ng karunungan at kaunawaan po para po sa iyong mensahe para sa amin. Yes, Lord, continue to speak to us. Holy Spirit, yun lamang pong pinapasabi mo ang siyang masabi ko po sa umaga pong ito. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Dito na po tayo sa Genesis chapter 4, verses 1 hanggang 26. So nakakatuwa po dahil ayun nga po na napag-aaralan po nating muli ang Book of Genesis at nakita nga po natin kung paano ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal mula pa sa paglalang niya ng daigdig na ito. At nakita po natin na bago palalangin ng tao, alam na ng Panginoon yung kanyang kailangan. Kaya huli siyang nilalang. Di ba? Huli tayong nilalang sa lahat ng creation. Kasi alam ng Diyos na kakailanganin natin ng pagkain, kakailanganin natin ng shelter, at ng, kakailanganin natin ng sunlight, ng oxygen, po. So, nilikha na ang lahat yon ng ating Panginoon before pa niya lalangin ang lalaki at babae. Sabi mo nga lalaki at babae. Yan, lalaki at babae lamang po ang nilalang ng Diyos. And then, sa chapter 3, nakita po natin yung pasimula ng pagtukso po ni Satanas na nag-anyong ahas kay Eva. And then, sa pagtukso niya kay Eva, since may kasalanan ng daladala si Eva, ito ay kaya siya naman yung nagtukso sa kaniyang asawa. Po.
So sa pagtukso niya sa kanyang asawa, napatukso naman si Adan. And then, hinanap sila ng Diyos. Hinanap sila ng Diyos hindi sa dahil hindi alam ng Diyos. Hinanap sila ng Diyos para, alam mo yun, binibigyan sila ng pagkakataong sorry na, Panginoon, sorry po. Panginoon, patawarin mo po ako. Yung wala nang sisihan, pero nakita natin, di po ba, nagkaroon pa ng sisihan. Panginoon, yung babae po kasing binigay mo. Sabi naman ng babae, Panginoon, yung ahas po. Yun. So, wala nang maituro yung ahas. So, kawawa naman siya. Kaya yun, isinumpa din ng ahas, nagkaroon din ng sumpa sa babae, pero yung lalaki hindi naman eh. Ang sinabi lang sa kanya ay, mahihirapan siya sa pagtatrabaho. No? Mahirapan sa pagtatrabaho. Kaya, nahirapan ba kayo, mga asawang lalaki, sa pagtatrabaho? Kaya nahihirapan talaga todo kayod, no po, ang mga katatayan sa pagtatrabaho para po maibigay yung pangangailangan ng family. So imagine this earth without sin. Imagine, no? Siguro wala nang walang masama. Walang kahit anumang bahid ng kasalanan sa mundong ito. Pero yun nga, sabi nga, nagkamali ba ang Diyos? Hindi po. Hindi po. Talagang alam niya ang gagawin. Pero dito sa chapter 4, ang title nga po is The Continuing Fall. Po. So nagpatuloy ang kasalanan. Kasi wala namang nilikhang bagong Adan at bagong Eva. Sabihin mo nga wala. Wala pong ibang nilikha. Hindi po lumikha ang Panginoon ng bago. Si Eva at si Adan pa rin yun na may kasalanan na sa kanila. So kaya yung mga lalabas sa kanila, syempre sila nagpasimula ng tao, ay makasalanan natin. Kaya nga ang title is The Continuing Fall. Basahin po natin verse 1. Pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva at nagbuntis ito. Sabihin mo nga, sa asawa. O sabihin sa katabi, sa asawa. Okay, sa asawa lang ha. Sa asawa lang. Ano po? Nang manganak si Eva, sinabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Kaya Cain ang ipapangalan ko sa kaniya. Po. Verse 2. At muling nanganak si Eva ng lalaki at Abel ang ipinangalan sa kanya. Nang lumaki na si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing. At si Cain naman ay naging magsasaka. So ano pong trabaho ni Abel? Ano pong trabaho ni Cain? Okay, salamat po. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. So ang sabi po ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. 4. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Pakisabi nga po yung naka-highlight, pakibasa, 1, 2, 3, go. Po, so sa pagbabasa pa lang natin, kitang-kita na natin yung difference. Na po? Parehas nag-offer. Parehas nag-offer si Cain at si Abel. Pero wala naman sinabi dito na lantay yung in-offer ni Abel. Wala naman, no? Balik tayo sa verse 3. May sinabi bang lantay yung gulay? Bulok? Wala po, no? Walang sinabi. Tahimik po ang Bible. Ang sabi lamang po ay, naghandog siya kay Yahweh ng ani niya mula po sa bukid kasi magsasaka po siya. And then, si Abel naman, inihandog niya yung pinakamainam na bahagi. So, anong naging resulta?
nung inihandog ni Abel ang pinakamainam na bahagi, si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. So ano po no, hindi talaga maitatago yung laman ng ating puso. Di po ba? Hindi man natin kita nga kung ano ang laman ng puso ni Abel habang siya ay nag-o-offer at ni Cain habang siya ay nag-o-offer. Pero dito sa verse 5, nakita po natin yung itsura, hindi mailarawan sa sobrang galit. Kasi hindi ka nalugdan ng Panginoon yung offering ni Cain. So ang tanong, bakit nga ba hindi kinaluguran ng Panginoon yung offer ni Cain? But bakit mas bakit mas nasiyahan ang Panginoon sa offer ni Abel? So bakit nga ba, no? Palaging tanong yung, bakit nga kaya, no po, hindi ka nalugdan yung offering ni Cain? Una po sa lahat, hindi po dahil sa ang inoffer niya ay grains or dahil sa siya ay magsasaka. No po? Hindi po iyon. Kasi kung mababasa natin sa Leviticus, no po, ay meron ding offering of grains. 'Di ba? Kaya nga ang sabi, ano po, kukuhanan nila ng food yung ground. Pero after 7 years, magpapahinga yung ground. Hindi nila yun kukuhanan. Yun yung magiging offering nila sa Panginoon. So, ibig sabihin, kinalulugdan din ng Panginoon yung mga offering, kahit ito ay fruits, ito ay vegetables, binibigyang kaluguran din ito ng Panginoon. Hindi lang dahil sa hayop yung inoffer ni Cain, ay ni Abel rather. Po. Ang pinaka-rason po ay, sabihin mo nga, nakatingin ang Diyos sa puso. Yes. Yun ang naging pinakamalaking kabaliktaran sa kanila. No po? Parehas nag-offer, pero mali yung motibo ni Cain. Pero si Abel, kitang-kita natin na syempre kinaluguran ito ng Panginoon. So, ibig sabihin, nakatingin talaga ang Panginoon sa puso, hindi sa offering. Kaya kahit gaano pa kalaki ang ibigay mo sa ating panahon ngayon, kung yan naman ay napilitan ka lang, kung yan ay kasi baka hindi ako pagpalain ng Diyos, kasi baka mawalan ako ng trabaho, kasi baka magkasakit ako, di ba? Kasi yun yung mga nadidinig natin na matagal ng panahon na preaching. No po, na we need to give our tithes and offerings faithfully para pagpalain din ng Diyos. Hindi po. Hindi po. Nagbibigay tayo sa Panginoon, walang ibang rason, kundi mahal natin ang Diyos. Palagi. Palagi, yun lang ang dapat maging rason. Nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Hindi sa parang binabribe, ang Tagalog ng bribe. Parang sinusuhulan mo ang Diyos na, oh Lord, nagbigay ako ha. Oh Lord, hindi lang 10% yan, Lord. Parang sinusuhulan natin ang Diyos. Huwag naman. Ibigay mo ng matapat ang iyong ikapu at handog dahil mahal mo ang Panginoon. Na po? And isa pa, alam niyo po ba na sa Old Testament lang yung meron tayong 10%? Sa Old Testament lang po yon, yung 10%. Pero pagdating ng New Testament o hanggang sa ating panahon ngayon, wala na pong measurement. Kung baga ang nagiging standard na lang natin ay 10%. Yun na lang yung nagiging standard natin. Kasi kung sasabihin mo din, sabi po sa Malakyas, para po yun sa mga Israelita. Ano po? Tayo po yung bagong Israelita. Ang daming ano. Kung makibabasa po natin yung pagbibigay
ng mga, sa Book of Acts, di ba? Talagang wala ng measurement. Anong ipinagkakaloob nila, mga kapatid? Anong binibigay nila? Lupain. Ipinagbibili nila ang kanilang lupain. At iyon ang ipinagkakaloob sa Panginoon. Oh, imagine. Imagine that. So yun na po ang talagang kung gusto mong magbigay sa Panginoon. Pero hindi ko naman sinasabing ibigay niyo yung bahay niyo. Hindi ko naman po sinasabi yon. No po. Pero ang sinasabi ko lang, wala nang measurement ang pagbibigay. Nagiging standard na lang natin yung 10%. Malinaw po ba yon? Sa offering, no po? Ay sa tithes. No po? Kaya kasi sabing tithes, ika-tenth. Pero yun nga, wala nang measurement po ang pagbibigay sa Panginoon. Ano nga po, mga kapatid? So yun, no po, dapat ay talagang nagiging tama yung ating motibo sa pagbibigay sa Panginoon kung gusto mo talagang mapaluguran ang Diyos sa iyong mga ibinibigay. So alam na natin ang rason bakit hindi nalugod ang Panginoon kay Cain. Mali yung motibo. No po? Sabi nga dito, at ito pa po ang isa sa sagot. Makikita natin sa Hebreo 11 verse 4. Pakibasa nga po ng lahat. 1, 2, 3, go! Amen. Opo. Dahil sa pananampalataya. So, nagsisibol pa rin ito sa pag-ibig sa Diyos. Kasi hindi ka naman magtitiwala sa Panginoon, hindi ka naman mananampalataya sa Panginoon kung hindi ka talaga umiibig sa Diyos. Opo. Sabi mo nga, pag-ibig sa Diyos. Yes, pag-ibig sa Diyos. Ang naging rason ni Abel. Kaya na-i-offer niya yung pinaka-mainam. Sabi mo nga, pinaka-mainam. No? Pinaka-mainam yung kanyang naging handog ni Abel. Kaya iyon ang binigyang kaluguran ng Panginoon. Kaya wala yan sa laki o liit. Naalala niyo po yung babaeng balo na nag-offer ng ilang klepta? 2? Basta klepta po. Yun po yung, nung time na yon, pinakamaliit po yun na unit ng pera. Pero yun yung in-offer niya. At sa lahat ng nag-offer, nakatingin ang Diyos. At nakita niya yung babaeng balo. At siya yung, sa kanya lang nalugod. Sa lahat ng nag-offer, nung time na yon, sa kanya lang nalugod ang Diyos. Kaya wag mong sabihin, eto na lang kasi yung pera ko. Huwag mong sabihin, kapatid, na maliit ang ibibigay mo. Basta tama yung puso mo sa Panginoon, basta yun na yung pinakamainam mong handog para sa Panginoon, kalulugdan niya ng Diyos. Mapapasaya mo ang puso ng Panginoon. Po. So nakita natin, no po, sa verse 5, na talagang hindi mailarawan yung mukha ni Cain sa sobrang galit. Kasi mas nalugod ang Panginoon sa offering ni Abel. Ano po? So, nakita natin, nagsimula sa galit. Sabi mo nga, nagsimula sa galit. Yan. Ang title is The Continuing Fall. Tingnan natin kung ano yung maging resulta nung galit ni Cain. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. No? Kasi in-offer mo sa Panginoon eh. So dapat masaya ka kasi may in-offer ka sa Panginoon. Pero iba yung naging resulta kay Cain. Nagalit siya kasi hindi nalugod ang Panginoon sa offering niya kasi mali nga yung motibo niya.
Pero yun nga, sabi dito ng Panginoon, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais itong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Sabihin mo nga po yung dulong sentence. Basahin. 1, 2, 3, go. Kaya't at hanggang ngayon, ganito po dapat. Hindi ka na o-overpower ng kasalanan. Dapat ang kasalanan, dapat na o-overpower mo yung kasalanan. Ikaw yung nagde-decide. Hindi yung kasalanan para sa'yo. Kailangan labanan natin ang kasalanan. Kailangan may marinig sa'yo na hindi. Kailangan may marinig sa'yo na no. Kailangan may marinig sa'yo na ayoko. Kailangan labanan natin. Kasi kung hindi natin ito lalabanan, paghaharian tayo nito. Tulad ng nangyari kay Cain. Pinagharian siya ng galit. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid, ano pong ginawa? Ano ginawa? Yun. Yun yung naging resulta ng galit ni Cain. Ano po? Nilamon siya ng kanyang galit at naging cause ito para patiin niya ang sarili niyang kapatid. Imagine, sariling kapatid. Kaya ito, dito from the history nga, ito yung first murder na nangyari sa Bible. Imagine, kasi hindi natin kaya to yung sa kapatid, parang hindi natin ma-imagine, di ba? Pero sa ating panahon ngayon, sa sobrang sama ng mundo, nagagawa na nga rin ito. Kasi nga, sabi nga sa Ecclesiastes, yung nangyari noon, nangyayari lang din ngayon. History repeats itself. So kung may nangyaring pagpatay sa kanyang sariling kapatid doong unang panahon, nangyayari rin iyon sa ating panahon ngayon. Pero hindi nga natin ma-imagine. Kasi kapatid mo yun eh. 'Di ba? Pag sa magkapatid kasi, kahit may iringan kayo, kasi yan ay kapatid mo, kahit hindi mag-sorry yan, papatawarin mo yan. Di po ba? Sino pang may mga kapatid dito, taas ang kanang kamay? O di ba? Kahit anong gawin yan sa'yo, kahit anong sama niyang kapatid mo, matatanggap at matatanggap mo siya. Kasi kapatid mo yan eh. Dugo, kumbagay sa ating terman ay kadugo. Opo, pero nagawa ni Cain kasi nagpadaig siya sa kasalanan. Kaya nga kapatid, kapraso pa lang, tanggalin mo na agad. Magpatulong ka na agad sa Panginoon. Kapraso pa lang. Kasi lalaki at lalaki po yan. Ganyan po ang kasalanan. Hindi agad. Hindi agad. At hindi din natin alam kung kailan nangyari itong isang araw. Kasi hindi naman porkit verse 8, nangyari na nga kinabukasan. Na po, pwedeng may panahon pa, pwedeng may gap pa ito. Kasi hindi naman pinakita, after 10 years, wala naman ganun, di po ba? Kundi ang sabi lang ay isang araw. So, hindi natin alam kung may gap nga. Kasi nga, nag-ano pa siya eh. Ano pa yan? Nag-e-evolve pa yung galit. Napupunta ito sa puot. Na po? At sa puot, after nun ay talagang hindi mo na ma-bear na okay lang, basta hindi ko siya makita. Pinatawad ko na siya, wag ko lang siyang makakasalubong. Mga ganon. Na po? So kaya nga kapraso pa lang kapatid, ihingi mo na agad ng tawad sa Panginoon. Kahit sa mag-asawa, di ba? O, di ba? Alam natin yan, may mga asawa na. Alam ko yan. Sa aming mag-asawa, pag syempre, may pagtatalo din kami.
Kasi magkaibang tao kami eh. May pagtatalo din po talaga. Pero kapag hindi ko tinigilan, pag hindi ko tinigilan ng aking bibig, buong araw yan. Pero pag itinigil ng isa ang kanyang bibig, at nag-embrace na, tama na, 5 minutes lang ang galit, tapos na. O, di ba? Talagang pipiliin mo kung gusto mo buong araw kang galit, at kung gusto mo rin na 5 minuto ka lang galit, o 10 minuto, o 20 minutos. Ikaw ang pipili, kapatid. Ay, ano bang mas magaan? Kasi pag may ng asawa ko, lagpasan yan. Kahit masikip yung bahay namin. Lagpasan yan. Pupunta ako sa CR, nasa kusina siya. Parang ang laki ng bahay. Punta ako sa CR. Lagpasan yan. Ano po? So, ano nga ang mas maganda? Diba? So, kaprasong galit lang, di, magpahabag na agad sa Panginoon. Yes, alam niyo po, hindi talaga natin kayang yung magpatawad agad. Lalo na kung napakabigat ng ginawa sa atin, hindi kaya. Kaya nga meron tayong Diyos. Sabi mo nga, may Diyos. Kaya nga meron po tayong Diyos na tumutulong sa atin kasi nga, hindi talaga natin kaya. No po? Pero yun nga, kailangan talagang nagpapatulong ka sa Panginoon. Kailangan hindi ka na-overpower ng galit. Pero dito, talagang malungkot na katotohanan na napadaig si Cain doon sa kanyang galit. Kaya nagresulta ng pagpatay sa sarili niyang kapatid. Tinanong ni Yahweh si Cain, "Nasaan ang kapatid mong si Abel?" Sumagot siya, "Di ko alam." "Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" No po? So, nagtanong ulit ang Panginoon, katulad ng pagtatanong ng Panginoon kay Eva at kay Adan. Sabi niya, "Nasaan kayo?" Pero ito, nagtanong ulit ang Panginoon na nasaan ang kapatid mong si Abel? Hindi dahil sa hindi alam ng Diyos, kundi binibigyan niya ng pagkakataon na umamin si Cain. Aminin niya yung kanyang nagawang kasalanan. Pero anong ginawa niya? Di ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? 10. Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Ano ang iyong ginawa? Ang dugo ng kapatid mo'y parang tinig na nagmamakaawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya. Dahil sa ginawa mo, isusumpa ka." Basahin mo nga po yung red. 1, 2, 3, go. Kita po natin, no? Yung resulta ng kanyang galit. Siya din ang aani. Sabihin mo nga, ikaw din ang aani. Ikaw din ang mahihirapan, kapatid, di ba? Akala niya nakaganti na siya kay Abel. Akala niya ay talaga namang siguro nasiyahan din siya. Kasi napatay niya na yung kapatid niya eh. Pero ito ang naging resulta ng kanyang ginawa. Mula ngayon, hindi ka na makakapagsaka sa lupa na sumipsip ng dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. Kahit magtanim ka pa, ang lupa ay hindi na magbibigay sa iyo ng ani at wala kang permihang matitirhan, kaya magpapagala-gala ka kahit saan. Bilang isang magsasaka, napakahirap po nito kay Cain. Kasi parang yun yung kanyang forte. Yun yung magbibigay sa kanya ng pagkain, yung kanyang pagiging magsasaka. Paano yun? Kahit magtanim ka pa, hindi na magbibigay ng ani yung lupa. Napakahirap. So, sino din talagang nahirapan, kapatid? Sino? Sino po? Si Cain. At ganun din sa ating panahon ngayon. Kahit sabihin pa ng mga tao na na-scam nila tayo,
nadugas nila tayo, nakakuha sila ng pera sa atin, or na-manipulate nila tayo, may araw ng paghusga ang Diyos. No po? Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Ipagpasa Diyos natin yung mga taong may ginagawa sa ating hindi maganda. Kasi palaging totoo ang salita ng Diyos. Kung ano ang ginawa mo, yon ang inyong aanihin. So nagtanim si Cain ng masama. Anong inani ni Cain? Masama din. Sobra-sobra pa. Kasi magugutom siya nito. Biruin nyo kahit ano niya sa ground, di ba? Kasi sabi daw nung mga magsasaka, para daw ang lupa ay umayos, lalagyan mo ito ng fertilizer, bubungkalin. Kaya after nila mag-ani, binubungkal nila yung lupa para umayos ulit, para lumutang yung nutrients na nandun sa lupa. No po? Pero anong mangyayari? Kahit magtanim pa si Cain, hindi na magbibigay ng ani ang lupa sa kanya. Kaya makikita din natin dito na ang Diyos talaga ang nagbibigay ng kasaganaan. Na-realize po natin yon? Ang Diyos talaga ang nagbibigay ng kasaganaan. Kahit maghapon ka pang magtrabaho dyan, ang Diyos pa rin ang magbibigay ng kasaganaan. Ang Diyos pa rin ang magbibigay ng pagpapala. Kaya kahit 24 hours ka pang mag-business, kung ayaw ng Diyos, ayaw ng Diyos. At kahit isang oras ka mag-business, kung gusto ng Diyos na pagpalain ka, pagpapalain ka ng Diyos. Wala yun sa effort natin. Kaya nga wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon eh. Na-effort ko yan. Nag-aral kasi ako. Nagtrabaho kasi ako ng maayos. Or kilala ko kasi yung boss. Or kahit ano pang pwede mong sabihin. Palagi at palagi, ang Diyos pa rin ang nagpapala sa atin. Ito pa po. At wala kang pirmihang matitirhan. Kaya magpapagala-gala ka kahit saan. Anong naging tugon ni Cain? Pakibasa po, verse 13, 1, 2, 3, go. May exclamation point po. Pakibasa nga po ulit with expression, 1, 2, 3, go. Yan. No po. Napakabigat talaga. Abay, wala na siyang kakainin. Tapos, wala siyang magiging permanente. Di magpapagalaga para lang palaboy-laboy si Cain. Kaya talaga namang napakabigat talaga naging parusa sa kanya. Pero nakita natin na, di ba, syempre, kapag pinapagalitan tayo ng magulang natin, di ba, may mga pagkakataon talaga na magsasabi na lang tayo na, sorry po. Diba? Diba? Ganito ka kasi, ganyan ka kasi. Sabi ko na kasi sa'yo. Diba? Mga nanay, mga tatay. Tapos yung anak na gano'n na lang. Tapos, pagkatapos magsalita nung nanay o tatay, magsasorry na lang dapat ang anak. Huwag kayong tumulad kay Cain. Imbis na mag-sorry, anong sinabi niya? Napakabigat namang parusa ito. Diba? Imbis na nung pagkasabi dapat ng parusa sa kanya, di sana, Lord, sorry po. Di ba? Sana hindi na siya sumagot-sagot. No, mga anak. Mga anak. Huwag na sasagot-sagot sa magulang. Pag nagsasalita, huwag ng mga tuwiran, mga anak. Kahit may mga sarili na tayong mga pamilya. Huwag nang sumagot-sagot pa sa magulang kapag may sinasabi. Palagi ka kasing may katwiran anak. Mga anak, hindi nauubusan ng katwiran Sana pag pinapagalitan tayo, kahit malalaki na tayo, may sarili na tayong pamilya, magsusorry na lang. Sabihin nga,
Hindi ako tutulad kay Cain. Yes. Wag na yung marami pang napakabigat naman. Lord, ano ba yan? Lord, ba't ganito parusa mo sa akin, Lord? No? Di sana'y nag-sorry na lang siya. Ano po? Pero makikita pa rin natin ang habag dito ng Diyos. Pero sabi nga dito ni Cain sa 14, itinaboy niyo ako ngayon. Oh, ang dami niya pang sinasabi, no? Itinaboy ninyo ako ngayon sa lupaing ito at sa inyong harapan. Wala na akong matitirahan. Kaya kahit saan na lang ako pupunta, at kung may makakakita sa akin, tiyak, papatayin niya ako. Kasi alam nila syempre may tanda yun na itong si Cain ay isinumpa. May tatak siya na siya isinumpa. Pero makikita nga natin again yung habag ng Diyos. Verse 15, pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Yes. Sabihin mo nga, mahabagin ang Diyos. Yes. Sabihin mo sa katabi mo yun, mahabagin ng Diyos. Mahabagin ng Diyos. Kaya kung meron man nga tayong nagawa, mahabagin ng Diyos. Pero hindi yun palagi. Hindi palagi. Yes, napakabuti ng Diyos. Napakamahabagin ng Diyos. Pero tandaan natin palagi na may katapusan. May katapusan yung habag sa iyo ng Diyos. Kasi may araw na ikaw ay uuwi sa Panginoon. No po? Kaya nga, may mga namamatay na mga unbeliever, di ba? Hindi naman lahat ng kinukuha ng Panginoon, believer. May mga namamatay din ng mga unbeliever. So, ibig sabihin, hindi na sila binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Kaya yung pagkakataon na yon, ngayong araw yon. Ngayong araw, nabuhay ka pa. Kasi hindi nga natin alam kung buhay pa tayo mamaya. Yung ang pangyayari kay mama, yun yung literal na kausap mo lang kanina, ngayon, wala na. Literally, ganun ang nangyari po. Sabi ko, parang napakahirap pala ng nangyaring ganun. Na kasabay nila mag-breakfast, tapos bago 9 o'clock ay wala na. Kinuha na ng Panginoon. Kaya ang paglapit sa Panginoon, ngayong mga oras na ito, hindi mamaya paglabas mo. Ngayon. Ngayon ang pagsuko ng buhay sa Panginoon. Ngayon ang paghingi ng tawad sa Panginoon. Ngayong mga oras na ito, nabuhay ka pa. Hindi ako nananakot. Kasi yung pananakot kasi parang hindi totoo yun. Yung tinatakot mo sa bagay na hindi totoo. Etong bagay na sinasabi ko po ngayon sa inyo, totoo po. Believer, unbeliever, mananampalataya, hindi mananampalataya, nagmamahal sa Diyos, hindi nagmamahal sa Diyos, may araw ng kamatayan. May araw ng kamatayan. Kaya ngayon nga ang paglapit sa Panginoon. Kasi ngayon, kinakahabagan pa rin tayo ng Diyos. No? Ano sabi ng Panginoon kay Cain? Hindi yan mangyayari sa'yo. Imagine, no? Itong si Cain, hindi nag-sorry. Panay rason. Pinatay ang kanyang sariling kapatid. Kinahabagan pa rin ng Diyos. Kaya nga kung meron tayong kilala na pinakamasama, na sinasabi natin, hindi na yan magbabago. Masama na yan talaga. Hindi po, kapatid. Dahil napaka-mahabagin ng Diyos. Binibigyan niya kasi lahat ng tao ng pagkakataon na makalapit sa Kanya. As in lahat. No, lahat. Kahit sa ating kasalukuyang panahon, binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat. Imagine nga si Cain, binigyan niya ng pagkakataon. Diba? Binigyan niya ng pagkakataon si Cain.
Po, at sabi, hindi iyan mangyayari sa'yo. Sabi nga po dito sa mga awit 145, verses 8 to 9, si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi sa kanyang nilikha. Pagkalinga niya ay mamamalagi. Ang sabi dyan ay hindi madaling magalit. Ibig sabihin, nagagalit din ang Diyos. Lalo na kapag ang dami nang binigay sa iyo ng pagkakataon, pero hindi ka pa rin lumalapit sa Panginoon. Nagagalit din ang Diyos. Ang ano nga lang, hindi madaling magalit. Kumbagay, napakahaba ng pisi ng Panginoon. No po? Kaya wag mong ubusin. Wag mong ubusin yung pisi. No? 16. Pagkatapos, ano pong ginawa ni Cain? Yun. Kaya alam niyo po, hindi nalayo ang Panginoon sa atin. Hindi siya nalayo sa atin. Tayo ang lumalayo. Tayo. Sabihin mo nga, ako. Yes. Tayo yung lumalayo sa Panginoon. Hindi ang Panginoon. Ang katotohanan nga ay palagi siyang malapit sa iyo. Kasi na doon palagi ang pagkalinga ng Panginoon sa kanyang mga nilikha. Kaya ang tao ang lumalayo sa Panginoon, hindi ang Panginoon. At doon tumira sa lugar ng Nod sa bandang silangan ng Eden. Ano po? So kaya talagang patuluyang piliing lumapit sa Panginoon. Sabi mga pipiliin ko. Yes. Piliin po talaga natin na lumapit sa Panginoon. 17, sinipingan ni Cain ang kanyang asawa. Nagdalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalan ng Enoch. Pagkatapos, nagtayo si Cain ng isang lunsod at ito'y tinawag na Enoch bilang alaala sa kanyang anak. So, syempre, sa pasimula pa lang po ng creation, kapatid niya ito. Again, wala naman nilikhang bagong Eva at bagong Adan. Kaya baka magsabi, incest po. Ay wala tayong magagawa. At silang nagpalaganap ng unang tao. Di ba? Si Eva at si Adan. Kaya talagang magkakapatid sila. Pero, pagdating sa Leviticus, ipinagbawal na. No? Ipinagbawal na. No po? Kasi dumami na ng dumami ang tao eh. Ano po? Kaya ipinagbabawal na talaga yung magpinsan, mag-aasawa sila, o malapit na kamag-anak, diba? Kahit sabihin pang nasa 5th generation, 6th generation na yan, ay napakarami naman tao, kapatid. Ba't makamag-anak pa? Kasi iba na rin nga ang lumalabas, di po ba? Yan, may mga nurse tayo. Ano na ang lumalabas? Parang special child na po, kapag magkapatid. May mali dun sa batang mapoproduce. Kaya, mga kadalagahan at kabinataan, tignan mabuti yung mapapangasawa. Baka ayan ay, kahit malayo pang kamag-anak, ay wag po. Pero dito, sa Genesis, talagang magkakamag-anak sila. Tulad ni Abraham. Sister niya o pinsan ba? Si Sarah. Kasi nga, unang tao, pinapalaganapan nila, nagpo-propagate pa sila ng tao sa mundo. Okay po. 18, si Enoch ay may anak ding lalaki na ang pangalan ay Irad. Si Irad ang ama ni Mehuael, si Mehuael ang ama ni Metusael, at si Metusael ang ama ni Lamech. Si Lamech ay may dalawang asawa na sina Ada at Zila. So dito rin yung pag-aasawa ng
dalawa agad. No po. Pero wala namang nabanggit nga na may kasalanan sila. Pero, syempre, alam na natin na yun nga, nung binigay na ng Panginoon yung kanyang kautusan kay Moises, kasama na ito, na isa lang dapat. Sabihin mo nga, isa lang dapat. Yes. Isa lang dapat ang asawa. Po. Ipinanganak ni Ada si Jabal na siyang pinagmula ng mga tao na nakatira sa mga tolda na nag-aalaga ng mga hayop. May kapatid si Jabal na lalaki na ang pangalan ay Jubal, na siyang pinagmulan ng lahat ng tagatugtog ng alpa at plauta. Si Zila ay nagkaanak din ng lalaki na ang pangalan ay Tubal-Cain. Si Tubal-Cain ay gumagawa ng lahat ng klase ng kagamitan mula sa bakal at tanso. May kapatid siyang babae na si Naama. Kita po natin yung history talaga. Kung sinong pinagmula ng tagapagtugtog, kung sinong pinagmula ng tagapaggawa ng iba't ibang klase ng kagamitan, sila po talaga yung pinakauna. Isang araw, sinabi ni Lamek sa dalawa niyang asawa, Ada at Zila, mga asawa ko, pakinggan niyo ako. Anong nakalagay? Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Ano pong ginawa? Pinatay dahil sinaktan. At sabi niya pa, kung 7 beses ang tindi ng ganti sa taong pumatay kay Cain, 77 beses ang tindi ng ganti sa taong papatay sa akin. So dito po, siya lang yung nagbigay nito sa kanya. Hindi ang Panginoon. Siya lang yung nagsabi nito. So pag sinabing 7 beses kasi, perfect. Perfect number. At sabi niya nga, 77 beses ang tindi ng ganti sa taong papatay sa akin. Pero yun nga po, hindi po ito biblikal. Yung pagganti. Kasi siya lang naman yung nag-decide for himself. Itinulad niya lang yung nangyari kay Cain. Hindi ang Panginoon ang nagsabi nito. Kundi si Lamek. So ang tanong, pag may nakagawa po sa atin ng masama, ilang beses po ba natin dapat patawarin? Sabi dito sa Matthew 18:21-22, pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Pakibasa po ng lahat, 1, 2, 3, go. Yes. So, yan po sa English version, basahin po natin. Sabi po dito, Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Jesus saith unto him, I say not unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Ilan yon? 490. So pag sinabi po kasing 7 times, ibig sabihin, buong pagpapatawad. Buong pagpapatawad. Pero sabi nga ni Jesus, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. 490. Ibig sabihin po, unlimited. Unlimited. Tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Gusto mo ba limitahan ka din ng Diyos? Gusto mo ba yon? Pag humingi ka ng tawad sa Diyos, di ka rin patatawarin? Mahirap po yun. Mahirap yun. No po? Kaya kung paanong unlimited ang pagpapatawad sa atin ng Diyos,
ganon din dapat tayo. Hindi natin tutularan si Lamek na pinatay niya yung tao kasi sinaktan siya. At kung sino man daw papatay sa kanya, 77 beses ang dapat igawad sa kanya na ganti. Hindi po tayo gaganti. Na po, tulungan tayo ng Panginoon. Kasi again, may mga pagkakataon na mabilis tayo magpatawad. Pero may mga pagkakataon din na nahihirapan tayo. Pero yun nga, kaya nga may Diyos. Kaya po may Panginoon. Kasi hindi natin talaga kayang magpatawad ng yung unlimited. Di ba? May sinasabi pa hindi mo deserve. May sinasabi pa tayong gano'n. Pero alam niyo ba mga kapatid, hindi din naman natin deserve ang Panginoon. Hindi naman din natin deserve yung pagmamahal ng Diyos. Kasi unang-una sa lahat, tayo yung may kasalanan. Hindi ang Diyos. Pero, kahit hindi tayo deserving, binigay pa rin ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin. Binigay pa rin ng Diyos yung kaisa-isa niyang anak na si Jesus para i-sacrifice yung sarili niya sa krus para mapagtagumpayan na niya lahat ng uri ng kasalanan. Para kahit anong kasalanang nagawa mo, kapatid, hihingi ka ng tawad kay Jesus. Kaya sa pangalan ni Jesus tayo, merong forgiveness. Kasi siya yung nagsakripisyo, hindi naman tayo. No po? Kaya hingi tayo ng tawad sa Panginoon. So, ilang beses magpapatawad? Unlimited. Unlimited po. Perfect forgiveness. 70 times 7. Ang ibig sabihin nga ay unlimited. Walang katapusan. Kasi wala ding katapusan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala ding katapusan again ang pagpatawad ng Diyos sa atin. Sumiping muli si Adan kay Eva at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan niya itong Seth. Sinabi niya, muli akong binigyan ng Diyos ng anak na lalaki bilang kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. So dito po, ang katuparan nung pangako na sinabi po sa Genesis chapter 3, verse 15. Pakibasa po ng lahat. 1, 2, 3, go! Yes. Si Jesus po ito. Na po, tatalunin niya ang gawa ng kaaway. Po, sabi ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway. So si Seth po, kay Seth po nagmula yung lahi po ng ating Panginoon. Kay Seth po yung pinanggalingan. Hindi kay Cain. Kundi kay Seth. Kaya niloob ng Panginoon na magkaroon pa ng si Eva at si Adan ng Seth. O, diba? Kaya yung mga anak na niloloob ng Panginoon na nasa atin, may may purpose ang Panginoon dyan. May purpose ang Panginoon dyan. No po? Kaya alagaan natin ang ating mga anak. No po? Palakihin natin sila sa salita ng Diyos. Kasi may purpose dyan ng Diyos. Kahit maliit pa yan, tao yan po. May purpose ang Panginoon sa kanya. Po. 26, si Seth ang ama ni Enos. Nung nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh, ang mga tao sa kanilang pagsamba. Po. So, pagkapanganak kay Seth, doon nagsimula po ang pagtawag ng tao sa Panginoon. Napakagandang history. From Genesis pa lang, ipinakita na ng Panginoon yung kasalanan. And from Genesis pa lang din, Genesis chapter 3, ipinakita ng Panginoon yung kanyang pagkadiyos.
na talagang merong napakagandang plano ang Diyos sa tao. Ano po? Kasi may ipinangako ng Messiah from Genesis chapter 3, verse 15. Kaya meron tayong napakalaking pag-asa. Sabihin mo nga, meron akong napakalaking pag-asa. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niya pong ginagawa sa ating mga buhay. Ano man po ang ating nararanasan sa mga oras na ito, kung yan man po ay paghihirap, mga suliranin, mga problema, mga pagsubok, patuloy lang po nating ialay sa Panginoon ang ating buhay at hayaan mong ang Panginoon ang kumilos sa iyo. Sabihin mo nga, hahayaan ko. Yes, hayaan po nating kumilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Sige po, awit po tayo sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niya po sa atin. Marami po ba tayong natutunan? Amen. So, ilang beses po magpapatawad? Unlimited. Dahil unlimited din ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. At yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon, dapat habang nandito po tayo. Po, purihin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ama, salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong napag-aralan. Awa, Panginoon, ay talagang ma-appreciate po namin ang lahat ng iyong ginagawa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa napakalaya mo pong pagkilos sa aming mga puso, sa aming mga buhay, and even po sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, salamat po. Binibigyan mo din sila ng pagkakataon na makalapit sa iyo. Patuloy mo po kaming gamitin, Panginoon, para po ang mga mahal namin sa buhay na ito ay talagang makakilala din sa iyo, Panginoon. Salamat po sa patuloy ang pagbabago mo po na ginagawa sa aming mga buhay. Purihin ka po, Panginoon. Salamat po sa iyo. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo po sa amin, Panginoon. Salamat po. Never ka nagkulang sa amin, Panginoon. Kami pa nga minsan ang nagkukulang. Pero salamat po sa patuloy ang kahabagan mo po na ipinaparanas sa amin, Panginoon. Salamat po. Salamat po. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama.
Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilay ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilay ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Yes, Jesus. Salamat, aming Ama. Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilay ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magniwala sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Ama, salamat po. Hindi mo po kami iniiwan, Panginoon. Sa anumang sitwasyon ng aming buhay, nariyan ka para sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming matibay na sandigan. Ikaw ang aming matibay na muog, Panginoon. Sa kabila ng aming mga nararanasan sa buhay na ito, nananatili ka pong tapat. Nananatili ka pong mabuti, Panginoon. Kaya nananatili din kaming nakatayo sa harapan mo, Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa aming mga buhay.
sa anong pang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Nananatili kang mabuti sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. I truly appreciate you, Lord, sa lahat-lahat po ang ginagawa mo po sa buhay namin, sa buhay ng aming kani-kanyang asawa, sa buhay ng aming mga anak, sa buhay ng aming mga mahal sa buhay. I truly appreciate you, Lord, for everything that you've done at sa mga gagawin mo pa po sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, ay mas piliin naming paghariin ka sa aming mga buhay kaysa sa anumang galit, puot, selos, o anumang hindi maganda, Panginoon. Nawa, mas piliin ka naming paghariin sa aming mga buhay. Kaya patuloy kang magliwanag sa amin, Panginoon. Makita ka sa aming mga buhay. Hindi lamang sa tuwing kami nasa lugar na ito, kundi kahit nasaan kami, Panginoon. Nawa, magliwanag ka sa buhay namin. Makita ang kaibahan ng mga anak mo sa hindi. Kaya salamat, Panginoon, maging sa pagkakataon na ipinagkakaloob po sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. We pray for them, Father. Nawa, dumating din ang pagkakataon sa kanilang mga buhay na kilalanin kanila bilang Diyos at tagapagligtas at maipagamit din nila ang kanilang buhay para sa iyo, aming Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Minsan pa, pinaalalahanan mo po kami sa iyong mga salita. Purihin ka, aming Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So, another bahagi po ng ating pagpupuri sa Panginoon ay ating pagbibigay sa Panginoon. Ayan. So, magbigay po tayo sa Panginoon ng may galak at hindi napipilitan lamang. Amen. Every praise is to
po, patuloy po nating ipag-pray ang ating daddy. At nagpunta po nga siya sa, may mission trip po sa Japan, ang daddy for 2 weeks. At ayun, patuloy po natin siyang isama sa panalangin. At maging yung mga mimisyonan po dun sa Japan. Ano po? Yes, maganda lang pakinggan Japan. Marami din gusto pumunta sa Japan. Pero mahirap po kasi ay Buddhist country po sila. So talagang kailangan ay panalangin po natin ang daddy na talagang makakilala sa Panginoon yung mga mimisyonan po nila doon. And yes, patuloy na din po nating isama sa panalangin ang ating Mama Len, Mama Beng at ang kanilang buong pamilya. Ano po? At ayan, salamat sa Panginoon na tingin nga ulit sa katabi. Ayan, i-appreciate mo yan ha, habang nakahawakan mo pa yan. Ayan. Ngayon, ang pagpapakita ng pagmamahal. No po, hindi kung kailan wala na, saka mo sasabihin ng, I love you nanay, I love you tatay, hindi na maririnig. O, I love you kapatid ko, I love you anak ko. No po, ngayon, ang araw, no po, para i-appreciate ang bawat isa ng mga kapatid din natin sa Panginoon. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa patuloy ang pag-comfort mo po sa family po ng Mama Len, ng Mama Beng, maging sa pamilya po ng Pastor, Ate Rosel, na Mamang Panginoon. Salamat po na ang buhay namin ay patuloy ang hawak mo, Panginoon. Kaya nawa, habang nilolo mo po na mabuhay pa kami, ay ialay na ito namin sa iyo, Panginoon. At wag po din namin kalimutan i-appreciate yung mga tao na inalaw mo po na makasama namin sa buhay na ito. Salamat din po, nawa ay patuloy mo pong i-provide ang mga pangangailangan at kakailanganin pa po para po sa burol at para sa service, Panginoon. At hanggang sa pagpunta po nila sa Bicol sa araw po ng bukas, continue to provide everything, Panginoon, na kanilang kakailanganin. At nawa, tulungan mo po kami na makapagbigay din po kami, Panginoon, ng abot po sa aming makakayanan ng hindi po napipilitan lang. At salamat din po, Panginoon, sa buhay po ng aming daddy, sa patuloy ang paglingap mo din po sa kanya, sa kanyang pagmimisyon sa Japan. At salamat din po sa amin na nandito, Panginoon, sa kapuan ng Miracle of Life, maging sa mga nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Yes, Lord, we remember Nanay Lemia. Salamat po sa patuloy ang pagkilos mo din sa kanyang buhay, sa aming si Onay, sa patuloy ang paghilom po ng kanyang mga sugat, Panginoon. Salamat po sa patuloy mo ding pag-comfort sa pamilya ng Teacher Onay, pamilya po ng Nanay Lorna, sa pagkawala po ng kanilang twins. Salamat, Panginoon, dahil palagi meron kang dahilan sa mga ginagawa mo pong ito. Nawa po, anumang maranasan namin sa buhay na ito, ay hindi kami tumigil, Panginoon, sa pagpapagamit po sa iyo, Panginoon, at pagbibigay ng parangal sa iyo. Salamat din po sa anumang pangailangan din ng bawat isa. Hindi ko man po ito alam, pero alam mo po ito, Panginoon. Tugunin mo po ang pangangailangan ng bawat isa na naririto sa umagang ito, maging sa mga nakakapanood ng live na ito. Salamat po sa pagtugon mo po sa aming mga pangangailangan, ayon din po sa iyong kalooban. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito. Palagi, Panginoon, pipiliin namin na magtagumpay ka sa aming mga buhay. Sa iyo palagi ang papuri, pagsamba, at tanging pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng nagtagumpay ay sumigaw ng malakas na Amen!